Genesis, Kabanata 49. Ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, "Lumapit kayo sa akin, at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Kayo, mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumantaling dinggin. Si Ruben ang aking panganay na anak. Sa lahat kong supling ay pinakamalakas. Mapusok ang loob, baha ang katulad. Bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito'y hindi ka sisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak. Dangal ng aliping asawa ko ay iyong winasak. Simeon at Levi na magkapatid, ang sandata ninyo'y ipinanlulupig. Sa usapan ninyo'y di ako sasali. Sa inyong gawain, hindi babahagi. Kapag nagagalit agad, pumapatay. Lumpo, pati hayop, kung makatuwaan. Kayo'y susumpain sa bangis at galit, sa ugali ninyo na mapagmalabis. Kayo'y magkawatak-watak sa buong lupain, sa buong Israel ay pangangalatin. Ikaw naman, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay. Walang mangangas, lumapit sinuman. Setrong sagisag ng lakas at kapangyarihan, sa kanya kailanmay hindi lilisan. Mga bansa sa kanya'y magkakaloob, mga angkan sa kanya'y maglilingkod. Batang asno niya doon natatali, sa puno ng ubas na tanging pinili. Mga damit niya'y doon nilalabhan, sa alak ng ubas na lubhang matapang. Matay namumula dahilan sa alak, ngipi pumuputi sa inuming gatas. Sa baybaying dagat, doon ka, Zebulun, ang sasakyang dagat sa iyo kakanlong. Ang iyong lupay aabot sa Sidon. Malakas na asno ang katulad mo, Isakar. Ngunit sa kulungan ka maglulumagak. Nang kanyang makita iyong pahingahan, ang lupain do'y tunay na mainam. Tiniis na niyang makuba sa pasan. Nagpaalipin na kahit mahirapan. Si Dan ay magiging isang pangunahin, katulad ng ibang pinuno ng Israel. Ahas na mabagsik
Sa tabi ng daan, na handang tumuklaw sa kabayong daraan upang maihulog iyong taong sakay. Sa pagliligtas mo, O Diyos, ako'y maghihintay. Haharangin si God ng mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan. Ang bukid ni Asher ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. Si Neftali naman ay tulad ng usa, malayat ang dalang balitay maganda. Si Jose namay baging na mabunga, sa tabi ng bukal nakatanim siya. Paakyat sa pader ang pagtubo niya. Mga ngangaso ang nagpapahirap. Hinahabol siya ng palasot sibat. Subalit, ang iyong busog ay mananatiling malakas. Ang iyong mga bisig ay palalakasin. Ang dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muog. Diyos ng iyong amay, siyang sasaklolo. Ang makapangyarihang Diyos magbabasbas sa iyo. Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan. Malalim na tubig sa lupa'y bubukal. Dibdib na malusog, pati bahay batay, pagpapalain dit kanyang babasbasan. Darami ang ani, bulaklak ngayon din, maalamat na bundok ay pagpapalain, pati mga burol magkakamit aliw. Pagpapalang ito, nawa ay makamit ni Hoseng nawalay sa mga kapatid. Tulad ni Benjamin, lobong pumapatay, sumisila ito ng inaalmusal. Kung gabi, ang huli, pinaghahatian. Ito ang 12 anak ni Israel. At gayon sila binasbasan ng kanilang ama ayon sa basbas na angkop sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayoy, papanaw na ako upang makasama ng mga ninunong na mayaba na. Doon ninyo ko ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang. Sa yungib sa bukid ni Efron Heteo, ang libingang iyo'y nasa Makpela, sa silangan ng Mamre, sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham, at doon na siya inilibing, pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca. At doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyon ay pinili nga sa mga Heteo." Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay humimlay at namatay. Genesis, Kabanata 50. Niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiiyak na hinagkan. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga manggagamot
na imbalsamuhin ang bangkay. Ayon sa kaugalian ng mga Ehipsyo, 40 araw ang ginugol nila sa paggawa nito. 70 araw na nagluksa ang bansang Ehipto. Pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad ng Faraon, "Pakisabi nga ninyo sa Faraon na hiniling ng aking ama bago namatay na doon ko siya ilibing sa libingan na kanyang inihanda sa Kanaan. At aking naipangakong susundin ko ang kanyang bilin. Kaya humihingi ako ng pahintulot na dalhin ko roon ang kanyang bangkay at babalik agad ako pagkatapos." Sumagot ang Faraon, "Lumakad ka na at ilibing mo ang iyong ama ayon sa iyong pangako sa kanya." Sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng Faraon, ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo at ang mga kilalang mamamayan sa buong Ehipto. Kasama rin ni Jose ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama. Ang naiwan lamang sa Goshen ay ang maliliit na bata, mga kawan ng tupa, kambing at baka. May mga nangangabayo, may mga sakay sa karwahe, talagang napakarami nila. Pagsapit nila sa giikan sa Atad, sa silangan ng Ilog Jordan, huminto muna sila. Nagdaos sila roon ng luksang parangal sa yumao, at 7 araw na nagdalamhati roon si Jose. Nasaksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito, kaya't nasabi nila, "Ganito palang magluksa ang mga taga-Ehipto." Dahil dito'y tinawag na Abel Mizraim ang lugar na iyon. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama. Dinala nila sa Kanaan ang bangkay at doon inilibing sa yungib na nasa kaparangan ng Macpela, silangan ng Mamre, na binili ni Abraham kay Ephron na Heteo. Matapos ilibing ang ama, si Jose nagbalik sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, "Paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya?" Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, "Bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama." Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. "Kami mga alipin mo," wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, "Huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ang Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil do'y naligtas ang marami ngayon. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak." Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ang mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Malapit na akong mamatay. Ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob."
Pagkatapos, ipinagbilin niya sa mga Israelita ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, "Isumpa ninyo sa akin na kapag kayo'y inilabas na ng Diyos sa lupain ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto." Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Siya'y inimbalsamo sa Ehipto at inilagay sa isang kabaong.